The first three impeachment complaints were not referred to the Committee on Justice. Thus, they do not qualify as initiated complaints. Only the fourth complaint qualifies as such. Therefore, lahat ng ginawa ng House ay ayon sa rules of impeachment na nakabatay sa saligang batas. Totoo yan. Yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, Opo. yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yun. Oho. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y, halimbawa, umabot sa Senado. Oo. Unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Opo. Kapag ka napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo. Andyan talaga. Oh, magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Opo. Sa dulo, sa gitna ng lahat ng nangyayaring ito at mga naririnig natin kung saan nababahala talaga tayo. Ang tanong lang naman ng taong bayan ay, will the Supreme Court uphold the Constitution and its doctrines? Or will it save Sara and other government officials who abuse power? Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Oho. Hindi nangyari yun. Yung apat, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Grabe, napakatindi ng isiniwalat ni Congressman Marcoleta. Kaugnay nga po sa hakbang na ginawa ng House of Representatives dito sa impeachment complaint na inihain nila laban dito kay Vice President Sara. At kaugnay nga po ng napakainit na desisyon na ninilabas ng Supreme Court, mga kababayan, ay nais maghain ng kampo ni House Speaker Martin Romualdez ng motion for reconsideration. Well, we are in the process of reading the decision of the court. And of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. An MR. Yes, within 15 days of our official receipt. Kaya lang mga kababayan, unanimous ang naging desisyon ng Supreme Court patungkol dito, kaya abangan natin kung ano ang magiging sagot ng Supreme Court sa kanila. At eto pa mga kababayan, akbayan at iba pang grupo muli na namang nag-ingay dahil nga po sa naging desisyon na ito ng Supreme Court, mga kababayan. Eto, bumalik na naman sila sa kalsada dahil sa pinagsisigawan nila na accountability kuno. Ang problema dito mga kababayan, ang nakikita lang nila ay si Vice President, pero dun sa ibang mga politiko na mas malaki pa yung dapat sagutin, wala silang komento patungkol dito. Katulad na lang ng issue sa BICAM, sa PhilHealth, saka sa flood control. Parang hindi natin naririnig na parang hindi sila gumagawa ng ingay patungkol sa mga issue na yun. Pero dito kay BP Sara grabe, sobrang ingay nila, talagang gigil na gigil sila at gustong-gusto na nilang matanggal sa pwesto itong si Vice President Sara. Dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan natin kung hanggang sa Korte Suprema nandun ang galamay ng Duterte. Ang nakikita ng tao dahil sa mga ganitong desisyon, napakahirap palang magpanagot ng mga nagwaldas ng pera. Napakarami palang requirements na wala naman noon, pero biglang ngayon meron na. Ang tao ngayon, ang inaabangan, matuloy na yung trial. Ang ginawa ng korte, wala ng trial. So kahit pasabihin na pwedeng mag-refile sa February 6, 2026, matagal pa yun. At ito nga mga kababayan, pakinggan na natin ang paliwanag ni Senator Marcoleta sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay nga po ng impeachment na yan laban kay Vice President Sara. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Lahat ng impeachment complaints na ipapile, maging ito ay galing sa pribadong tao o kaya mismo na sa mga miyembro ng House of Representatives o kaya ito'y pinirmahan ng hindi bababa sa 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives, kinakailangan i-repair mo sa Committee on Justice. Yun ang tuntunin. O isip-isipin mo, umabot lamang doon sa tinatawag nilang 10 session day.
Hindi totoo yun, Jen, Nelson. Oho. Sa totoo lang, kapag ako talagang nakahanda tayo, sinasabi ko naman sa inyo, kung yan ay natuloy halimbawa na pag-usapan sa Senado, unang-unang pagkakamali nila, Jen, Opo. yung unang complaint ay i-file at in-endorse at ito'y tinanggap ng opisina ng Secretary General December 2. Tandaan nyo, Okay, December 2. December 2, 2024. Opo. December 2 ay araw ng Lunes. Mhm. First session day. Opo. Pero sa numero ng session, ito ay session number 26. December 2. Oho. Ngayon, yung unang complaint na yon ay na-file nung isang grupo alas 4:30 ng hapon, December 2. Okay. Ngayon, ano ang hinahanap sa tuntunin sa House of Representatives? Kapag kayo na itinanggap mo, immediately i-refer mo sa Office of the Speaker. Ayun. Okay. Okay. Oho. So, palagay ko walang nangyaring pagre-repair. Kasi kung talagang immediately, wala naman sinasabi ng paraan pagka i-repair mo. Pwede mong i-text si speaker. Pwede mo siyang tawagan. Pwede mo siyang puntahan na personal. Kasi ito bigla na lang dumating. December 2. Tapos 4:30, tinanggap ng opisina. Oho. Nelson, kung ikaw ang Secretary General, Aha. babasahin mo lang ba yan tapos ilalagay mo sa opisina mo o tatawagan mo kaagad ang speaker? Siyempre, dapat tawagan nila ng speaker. Aba, Siyempre impeachment ito eh. Opo. Ito ay isang paraan para tanggalin mo ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pagkatapos, nakita mong ganyan, hindi mo man lang tatawagan ng pansin ang speaker, yun ang referral. Ayun. Paalam mo kaagad sa kanya. Oho. Yun ang inihingi. Sabi niya, immediately. Bakit wala sa order of business? Sasabihin nila, hindi po namin kaagad nailagay dyan kasi po, yung order of business po, ginagawa namin ng maaga. Umaga lang po. Umaga pa lang. Ayun. Ginagawa na namin yan kasi po, magsisimula po yung session alas 13. Tinanggap ko po yan 4:30. Alas 4:30 ng hapon. Oho. Hindi mo rin mapapangat-piranan yun. Bakit ka mo? Oho. Kasi, pagkaraniwan na sa amin, pag may biglang dumating na ganyan na napaka-importanting bagay, at nirepair mo kaagad sa opisina ng speaker, Speaker, opo. sabi ng speaker, sige, isama mo additional reference of business. Ayun. So, pwede naman palang gawin yun. Pwede mo gawin May yun. kapabalian naman pala Ang totoo niyan, Oo. yung apat na yan, nung i-repair nila doon sa sinasabi nilang 10th session day, Opo. yun ang February 5. Ayun. Wala siya doon sa order of business doon sa araw na yon. Oho. Kaya nga sinasabi ko, kung ito'y halimbawa umabot sa Senado. Oo. unang tanong ko sa kanila, hawak-hawak ko yung session number 36. Ito yung sinasabi niyong 10th session day. Opo. Kapag napatunayan ninyo na ito'y nakasulat dito, ibig sabihin, in-include nyo, Andyan talaga. Oo. magre-resign ako as Senator of the Republic. Naku, mabigat. Okay? Kasi wala eh. Hawak ko na eh. Opo. Bakit ninyo ipinangatwiran? Pinangatwiranan ninyo na pati sa sagot ng Solicitor General eh. Opo. Ha? It was included in the order of business, sabi niya. Ito po yung aming katibayan, Annex A. Halimbawa, Annex A. Session number 36, order of business. Oo. Pagka tinignan mo, wala doon. Saan mo makikita? Sa journal. Kaya pala hindi na nila sinagot sa Supreme Court. Wala pala dun sa record nila. Oho. Sa journal number 36, doon makikita kasi additional reference of business. Ayun pala Isipin mo, yun. Oho. balikan natin kamo yung December 2. What is so spectacular about December 2? Kaya nga Pagka po. tiningnan mo, dalawang panukalang batas lang ang binasa on first reading. Dalawa lang. Dalawa. Hindi masyadong busy yung araw na yun. Oho. Yung December 2, ha? Opo. Pangkaraniwan, Jen. Opo, Monday yun. Lalo na yung nag-uumpisa kami yung mga ganito. Opo. Halos 100 ang babasa. Kaya mahaba yung session eh. Yung December 2, balikan mo yun, reviewin mo. Dalawang panukalang batas lang ang binasa. Ilang minuto lang yun na babasahin mo. 3 resolutions, 2 panukalang batas. Pagkatapos lahat na communications, mga letters from different agencies.
To the archives, to the archives, to the archives. Ibig ko sabihin, kapag ka tiningnan mo yung volume ng business na tatalakayin ng December 2, 30 minutes tapos eh. Mhm. Bakit hindi nyo sinama na additional reference of business yung impeachment na tinanggap nyo at 4:30 samantalang yun ay isang napaka-importanting bagay? Doon pa lang. O pagkatapos sumagot yung Solicitor General. Inamin ba naman niya yung 3 kanyang ganon at saka yung pang-4 ay isinama namin sa order of business na pag tinignan mo wala. Ang totoong ginawa nila, considering, sabi niya, considering that the fourth impeachment complaint signed by more than 1/3 of the members of the House of Representatives has been transmitted to Congress, the 3 earlier impeachment complaints have become moot and academic and they were sent to the archives. Alam mo ibig sabihin nun? Aha. Pinatay po namin. Kaya nilagay Kaya sa nga, sabi archive. ng Korte Suprema, Oo. pinatay ninyo, ibig sabihin, yung pangalawa, hindi na pwede. You violated the 1-year ban rule. Ayun. Simple. So yun pala yung binabanggit ng Korte Suprema Oo. na nalabag yung 1-year ban rule ng impeachment complaint. Oo. Ayun, oho. Kasi kung yun ay nirepair ninyo sa Committee on Justice, may tumuloy na sana eh. Oho. Walang tumuloy na proceedings kasi walang ni-repair. Walang ni-repair sa Committee on Justice. Oho. Yun ang pinaka-ultimate na destination ng lahat ng impeachment complaints. Oho. Umabot lamang dun sa order of business eh. Sa pagkatapos in archives, nasaan ang pumunta sa Committee on Justice? Wala, kahit isa. Oho. Yun pala yun. Wala. Nako. Unconstitutional. Bakit? Opo. Yung dalawang requirements doon, yung i-include mo sa order of business, nakasulat sa Constitution eh. Pagkatapos, in 3 session days thereafter, sabi niya, kapag lumabas nga sa order of business, i-repair mo naman sa Committee on Justice. Oho. Hindi nangyari yun. Yung 4, hindi dumating sa Committee on Justice. Wala sa rules yun eh. Bakit dinala mo sa archives, hindi doon sa Committee on Justice? Kaya pala unanimous yung desisyon ng Supreme Court. Nasaan, ano, ha? Mukhang hindi nahirapan. Mukhang walang pumanig ni isa man. Ni wala pang dissenting opinion. Hindi, pagka unanimous, ibig sabihin Unanimous eh. Talaga, ganun pala. No? Wala. Ganun ka grabe. Oho. Bakit sinabi na walang due process din? Kanina, Opo. nabanggit niya. Yes, Opo. Ipaliwanag natin bakit walang due process. O bakit po? Hindi nga dumating sa Committee on Justice, doon mo kasi tatawagin ng Vice President para kahit papano, kung gusto niya mag-appear doon, magpaliwanag, Opo. o magbigay ng doon pa lang, sagutin niya, walang nangyari. Wala rin ho kasing gano'n, no? Ni isang pagdinig ata sa Committee on Justice, wala pong nangyari. Wala eh. Diniretso agad eh. Marami silang itinago doon sa kanilang tuntunin. Opo. Oh. Kung babasahin nila Section 2 nung kanilang rules of procedure in impeachment proceedings, Section number 2, Opo. initiation and mode of filings. Ang halimbawa ganun, initiation of impeachment proceedings. Dalawang bagay lang, ipa-file mo and then referral to the Committee on Justice. Dalawa ang stages yan. I-file mo and then refer to the Committee on Justice. Lahat. Walang exempted doon. Kahit na ito'y galing sa private individual, galing sa member ng Congress, o kaya pinirmahan ng 1/3 o higit pa. Lahat ng ito nakalagay sa Section 2, i-refer mo sa Committee on Justice. Committee on Justice, ayun. Oh. Yung fourth complaint dumating, hindi, tinransmit ka niya. Opo, dinalagad sa Senado yun. Yun ang kanilang pag-aakala na kapag ka 1/3, na-transmit mo. Eh samantalang kung basahin niya uli doon, ang sinabi lang, pagka 1/3 o higit pa, yung pagta-transmit doon, gayahin mo kanya yung approval ng isang bill. Yun lang naman ang sinasabi, yung kung paano mo ita-transmit. Pero walang sinasabi na hindi mo muna i-repair sa Committee on Justice. Ayun pala.